Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, March 14, 2024 at hirap na hirap talaga yung mga blue chips natin. So pero nag-gain naman yung index natin kahit pa paano. So 0.04%. Kanina nag-bounce si ACE pero namatay din yung yung bounce natin. So parang technical bounce lang yung nangyari sa kanya. So malakas pa rin kasi yung net foreign sell niya. So silipin natin mamaya yung mga big caps natin kasi yung mga winners pala yung naklik ko dito. Mga penny stocks pa rin po yung galaw natin dito sa market. Pero very interesting. So nag-close nga tayo 6,967.96. Interesting kasi net foreign buy pa rin yung So ano ba yan? Naantay lang makapasok yung mga foreigners bago pitikin yung index natin, 630.22 million. So ngayon lang tayo nakakita na araw-araw net foreign buy yung mga foreigners natin pero hindi umangat yung index natin. So control na control yung pag-angat ng index pa natin. So siguro bukas baka mas magandang i-break na natin yung 7K kasi yung US market para malakas yung magiging closing nila. Yung futures, malaki nakita kong galawan ng mga indices nila doon sa bandang US market. Okay? So mga penny stocks pa rin po yung mga winners dito sa market natin. And then especially si RCI, ano ba to? Bagger na yata to, si RCI natin. Nagsiling kanina eh. So meron na naman siya explanation kanina pero nag-close siya is 36.54%. Ayan, pinag-explain pa rin pala siya pag ganun. So meron siyang 898K net foreign sell dito sa market natin. So talagang dito nagpupuntahan yung mga traders kasi laki nga naman ng ng pitik niya kapag na-timingan mo yung galawan po nila. So congrats ulit doon sa mga nanalo o nakapasok dito kay RCI naman natin. Ayan. So kailan kaya ang pullback niyan? Ayaw niya yata magpasakay eh. So dumidiretso yung price action naman natin sa kanya. Next, winners natin PLC medyo pullback to na pero umakyat din siya. Ano nga lang siya inverted hammer, di ba, yung dalawa natin. So 1.16% and then meron siyang net foreign sell na 2.23 million. Pero nonetheless, panalo pa rin naman, di ba? So kung nagtipi ka ng medyo mas maaga kasi maaga pumitik yung yung price niya, panalo si PLC natin. Okay? Next si Ionix. So mukhang mabigat yata si Ionix natin, ayaw. So nauntog ulit siya, negative 2.21% at meron siyang 9 ilan ba to? 19.85K net foreign sell dito sa market natin. Tapos si ASEN, so mukhang kulelat talaga kasi 0% ayaw mag-bounce. So medyo negative talaga yung sentiment sa kanya. Lalo na meron siyang lumalabas na investor. So negative 16.25 million net foreign sell po si ASEN. So unti-unti inaraw-araw parang yung ginawa kay Converge, di ba? Halos araw-araw meron siyang net foreign sell. So tignan na lang natin kapag nagkaroon ng rebalance yung market natin. So isa siguro ewan ko kung sino yung candidate diyan, Wilcon, ASEN, Converge. So depende, yung kasi madalas natin makita na madalas na bumagsak sa mga big caps naman natin. Okay? So anyway, kung long term ka naman, maantay mo naman siguro na mag-recover kasi meron siyang good news. Actually, may good news kanina si ASEN. Mamaya, basahin natin sa Twitter. IMI, so pumitik na. Ito kasi medyo lubog eh. 2 pesos na lang yata ito nung kahapon. So medyo nabuhay siya, 7.62%. Pero meron siya net foreign sell, negative 4.08 million. Ayan. So naghanap pa rin yung mga traders natin ng mga stocks na pwedeng pitikin. Ang dami dito na hindi natin napapansin. No? LSC, si Lodi, si ECP. So pinipitik talaga. So ikaw na bahala maghanap ng poison natin dyan kasi okay siya ngayon, pumipitik yung mga small caps penny stocks natin. AC, Ayala Corporation, so nag-trending din siya, nag-up siya na 2.15%. And medyo malaki. Ito pala yung humatak ng konti kahit papano dito sa market. So meron siyang 91.93 million. Ayan, okay din, malaki din. Net foreign buy dito sa market naman natin. Okay? So yun lang po yung mga nakita natin na summary ng mga trending stocks natin. Ang nababasa ko pa rin sa Facebook yung Camilla Hills daw natin, yung Chocolate Hills na merong doon, di ba? Swimming pool. Ayan. So, tama ba na magkaroon ng swimming pool doon sa Chocolate Hills natin? Medyo marami din ako nakikita na negative na comments doon. Okay? So, yan po yung ating trending stocks. So, disclaimer pa rin po sa mga bago sa channel natin. As usual, yung mga nanonood for education purposes lang po to. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. May risk na involved.
due diligence na lang po tayo sa mga individual stocks na hawak naman natin. So, ikaw na po balang mag-decide kung ano gusto mo bilhin o benta ng mga stocks. Okay? Follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Salamat po sa mga nagsusubscribe. And kung gusto mo po, join ka dito sa training group. Gusto mo mag-support sa atin, pwede rin naman. So, mag-join ka lang dito sa community natin sa PSE Market. Okay? So, sa mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga nanonood dito sa channel natin. Company reviews, yung ating mga profit or loss, mga sample trades lang naman to. Basic indicators, ano ba sinasabi ng indicators? Puro penny stocks yan. So, high flyers. Risk management, tapos yung ating PSE Stock Market Studies. Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa Palabi Trader Crypto ko to, sa mali mo. One of these days, mabuhay ulit yung ating mga play turn games. So, dapat pala tumutok din tayo sa isang channel natin dito sa Crypto Chupit natin. Social media, Facebook account, follow mo na lang po ako dito. Facebook page para po ma-update dito sa mga sa mga posts. Bodega Picks, yung ating learning sa local, US at saka dito sa bandang crypto. Money earners, yung mga side hustles po natin. Sharing lang naman. Tapos sa Twitter, tignan natin sa Maria. Ayan, andito na pala. So 630 million at foreign buy pa rin tayo. Panalo si property. Ang lakas ng drop. Si ano to. Sa mining natin si SEC. Medyo nag-drop siya, no? At tapos panalo is property natin. Ayan. Sino ba umakyat? 0.48%. And then holding firms, 0.41%. Si SM pa rin ba yan? Industrial at saka si mining ito naman. Pero ito si mining malakas talaga. Negative 2.18%. Okay? So ito yung mga binili. Foreign funds bought. BDO, BPI, Metrobank, MFC, SGP, EMI. So si EMI medyo tagilid yung price ha. Keeper, Monde, CHP, EI, Green, ABA, AC, AEB, GGS, LPG, panalo si LPG, no? SM, Emirates at saka si Robinson naman natin. Okay? So SMC, toll niya yan, no? PLDT has, ayan, may partner siya with ASEN. Supply retail unit through to transition 33 facilities in Greater Metro Manila to 100% renewable energy. Ayan. So meron siyang customer, di ba? So ito si PLDT natin. Double Dragon, negative 0.61%, 101 conducts groundbreaking ceremony and signs construction contract with Ferrovial Construction. Ayan. So yung ating, meron siya, pasok na ba yung sa US na neto, yung 101 natin? Parang pasok na yata, no? Wala na akong nababasa na balita na bago. ASEN, secures B rating for its climate change disclosure. Aboitiz, negative 0.41. Optimistic of securing Lagindingan Airport deal. So Union Bank, up siya 1.7. No? Billiards, all bank partner to develop cash transaction. ASEN, ang dami niya. News, Alson, si ACR to, no? Net income, 2.29 billion, up by 22%. Ayan, so si ACR, ayan, so maganda yung kanyang earnings. PINMA, Banking on Education and Construction Materials. Si PHA, wala tayong nakitang balita, no? Megawide, mga preferred shares, Keppel, disclose dissolution of wholly owned subsidiary. Ayan, bakit kaya? APX, Mines and Geoscience Bureau says Philippines metallic mineral production rose 4.8%. Kawawa yung mga mining natin, no? Medyo tagilid siya na eh. So hindi pa nila panahon, mag-aantay tayo. FNI at saka si Nickel, grabe yung laglagan. Ali, merges 34 subsidiaries, CLI, meron siyang FOO, may FOO si CLI natin, si AC, ano ba? Okay, so 39% increase in net income. So 38 billion. Ayan, maganda pala yung earnings niya. Nickel, nag-decline yung sales niya, 16%. Jollibee, so magdadagdag ba ulit? Another 700 to 750 outlets. SMPH, plus 13%. So alam naman natin, okay yan. US firms to work with Empower. Manila Water, raw water harvest by backwash recovery system rises by 33%. Nickel, okay. So, anyway, pangit yung price action. CLI, okay na yan. AC, Nickel. Globe Security Bank with Helios to boost clean and sustainable energy. CNPF, Manila Water. HTI,
So, pumitik si HTI kanina. Hindi, nag-aabang ako sa ano eh. Nung 3% pa lang siya eh, ayaw magbigay. So, diretso si HTI natin. Sino pa? Sa US market, kagabi is naglaga naman siya. Okay? So, RCI didn't deny the SP. Meron ba? Didn't deny the SPMEC thing. Okay, so meron palang catalyst yata si ano, RCI na hindi natin alam. Hindi ko nabuksan yung ano, disco. Baka ito yung ano, reason bakit ano, baka may partnership kay ano, SPNEC. Ayan, si Ace, no, may memes dito. Okay? So, yun po yung mga nakita natin na news sa market natin. So, panalo, mga penny stocks traders natin. Ayan. So, guys, yung mga gusto po ng guide sa Philippine market trading. So, kung ano mga stocks na binibili natin, pwede mo rin makita dito sa Patreon channel po natin. So, open yan. At nag-guide tayo ng mga kasama natin na traders, investors po dito sa PSE market naman. Okay? So, double check mo na lang po yung ating Patreon. Punta tayo dito sa PSE market. Okay, so dumuna tayo sa mga ano, big caps bago tayo mag-usap sa mga penny stocks kasi baka mapunta lahat ng siguro marami sa atin halos lahat ng capital nasa penny stocks na no? Kasi lumilipad nga naman talaga yung ano yung price. Puntakin mo 'di ba 30% isang araw, 50%. So sa mga big caps bago maging ganun, 2 taon, 3 taon siguro, 'di ba? So eto isang araw lang bumipitik. Ayan. So syempre nangungulong din sila kapag na-timingan mo ng hindi tama. Ayan. So parang tingin mo ba, ang tagal naman ma-break ng ano 7K natin kasi araw-araw na ano pa rin tayo Net foreign buy pa rin 630 million. Mas lalo na ngayon, ang lalaki ng ano net foreign buy. So 0.04% lang siya, parang hirap na hirap yung candle natin dito. Ayaw umakyat ng ano ng price ayan. So medyo mahina ulit yung RSI plus yung ating MACD kasi medyo pababa yung direksyon ng MACD, yung peak ng RSI natin, medyo nanghihina din yung kanyang galawan naman. Okay? So sino ba pinaka-winners? Blue chip si Bloom, medyo natuloy ba yung breakout niya? Ano bang candle net? Dow G ba to? Ayun, nag-breakout si Bloom. Medyo nag-ano lang siya, profit taking pala. LTG, panalo si LTG, laki. Laki ng ano niya, 3% plus yung rally na to, Ganda. So congrats po. Doon sa mga meron, LTG, SMPH 0.94, Siali 0.3 lang. Jollibee 1.44. Nakabalik na yung price niya. SM 0.3. Sino pa? Okay. Sa losers, sa big caps, BDO, minus 0.7 lang naman. URC. Sama ba si URC? Kasama pa ba si URC? Ayan, si Mer. Ayan, minus 0.27. Wala naman masyadong malaki. Negative 0.85 si ano, JT Cap. Ito, Emperador. Grabe si ano. Ano ba meron dito kay ano? Emperador, naglalabasan sila. Rather, bumibili siya. Pero grabe yung price nito. Hindi ko napapansin. Laki na rin, 20% RSI 11. Okay? So, Converge yan. May din si Converge. 1.4. Aboitiz 0.4. SCC minus 1.3. Okay? So, ito yung BMC minus 3.48. Andito pala yung malaki yung ano yung drop. Ayan. So, nagsama sila ni SCC na bumagsak. So, dito sa winners, RCI, syempre, yun, laki ng kandila. So, nag-report na naman yata sa principal office, mga penny stocks yung iba. IMI, ayan, nabuhay, 7%, lalim ni IMI, no? Dati, nakikita ko pa yung mga vlog ng iba dati last time dito. Dito yata, in-expect nila abot yata dito ng 13 dati. Namatay si ano, IMI natin. So anyway, baka yan na yun. Reversal, HTI, ito. So, 6%. Ganda ng chart. TBGI, yan, binubuhay ulit. 6%. Alter, nabuhay si Alter, Okay, so hindi siya nakabalik sa price niya last time. Minamanmanan din natin to last time 0.8. Kailan namatay siya, di ba? So, nabuhay siya ulit. OB, so pa ba? BSC, yun lang, nangulong si BSC natin, tsaka si Bloom. Okay, so sa losers natin, ABSP. Okay, so hindi naman masyadong ano to. Kukunti lang siguro trade dito. 26K lang yung traded volume natin. Apollo, MB, wala yata masyadong bumagsak, no? Baita, minus 4%.
EMI ito, medyo tinamaan si EMI natin. Ano kaya reason niya? Si Bell, okay, no? Pero umakyat si Bell after ng drop niya, laki din ng bounce niya eh. Sa ano to eh, sakto sa 0.6 Fibonacci. Okay, wala na, tig to 2% yung iba. Okay, so yun po yung mga galawan natin. Balik tayo dito sa PSE. And then sa global market, silip tayo ng konti. Ayan o. So ito yung sinasabi ko kanina. Medyo maganda ng konti yung ano yung pitikan dito sa ano sa US. Nasdaq 0.43, Dow Future 0.36, S&P. Hopefully maganda para yung siguro kung mag-close na malakas tong ano US ngayon, bukas baka break na tayo sa ano 7K. Ayan, mix tayo kahapon. Okay ngayon dito sa European markets, Asian markets, mas marami yung berde. Ayan, so mas marami nakita natin na berde. Crypto, so another all-time high, 73K. O mukhang may pullback siya ngayon 72K. Ethereum 3.9. Ang lakas ng BNB 607 na. Solana 13% pumitik. So ang dami pa rin pumitik. Si Dodge, si Shiba 2%. So ito, ang dami zero na ito eh. So syempre pag hindi mo halata masyado, parang si Dodge dati eh. Ganyan din yan, ang dami zero. Pero pumitik. Ayan. So the rest, medyo pullback yata dito sa crypto. Pero nag-all time high siya ulit. Umabot siya ng 73K kanina naman. Okay? So balik tayo dito. Pag-usapan natin yung mga trending stocks. So unahin natin si RCI. So talagang explosive si RCI natin. So nag-report ulit to sa principal's office. Nag-pullback ng konti, 36.54%. 898K net foreign sell. So, syempre, ito na yung resistance. Meron siguro, no? Meron sigurong balita dito na yung SPNEC. Parang si ABS din, di ba? Hindi natin alam na may deal pala kay PLDT last time, di ba? So, anyway, wala tayong insider eh. Ayan, congrats na lang po dun sa mga naniwala sa price action natin. So, based dito sa Fibonacci natin, pwede pa ba? Dito, 1.29. Meron pa dito sa kabila. Kasi nag-pullback siya. Ayan, meron dito. Okay, so yan yung pinaka-support 1.20. Malalaki swing niya ito. So ingat na lang po yung mga papasok pa lang, syempre alam mo na. Patalasan ng mata. 89%. 89%. 89 yung RSI level natin. So laki ng volume niya ngayon, 96.94 million. Syempre sasabay yung mga diyan. Tutulak talaga nila yan. Okay? So anyway, yan na lang po yung tingnan natin. Sakali, yung mga nag-aabang, kasi parang hindi pa naman, eto na ba yung pullback? Parang hindi pa natin masabi dito, no? Dito ba yung mga next na support niya? So yung mga nag-aabang, hindi pa time. So hopefully, mag-survive siya bukas kung meron tayong retest sa 1.3 support level. Okay? So congrats po sa mga malalakas yung loob sa mga penny stocks. Next, PLC, umakyat din to, di ba? O yun, nag-inverted daw G. Ito maganda kay PLC na pag-usapan na. So, tinignan ko yung disclosure niya, tayo na lang mag-judge. Si PLC natin, merong bumili sa kanya, si Mr. Antonio, Roberto Antonio, 400, laki no, 400,000 shares. Nag-acquire siya at 0.72 March 8. Ayan, tignan natin yung price action niya. Kaya, ayan o. So, dito. So, a day before ma-announce yata ni Bell. Di ba? So, meron naman siya palugit na isang araw. Kaya ewan ko na lang, basta. So, tignan ko na lang yung price action po niya. So, medyo nag-reverse yung price action natin. Timing lang naman siguro, no? Kataon lang naman siguro. Ayan. So, nauntog siya dito sa 0.92. Malaki din yan, yung inakyat ng price niya, no? Ayan, no? 6%. Bakit siya 6%? Total up niya is dito, simula nang bumili si Sir, nasa 25%. Okay na rin, di ba? So anyway, inverted hammer. Hindi pa rin natin alam yung price hindi pa rin po sinasabi. So up siya 1.16. Net foreign sale minus 2.23 million. So kung may pullback siya, syempre Fibonacci ang pwede nating gamitin kasi to parabolic kasi yung price. Malayo pa naman yung support niya. So dito, okay, sakto no, nag-support siya diyan no. So
alam mo naman, after ng inverted hammer natin, inverted doji, naghanap ng support yung ating stock. So 0.84 po based sa Fibonacci. Meron ba dito sa kabila? Okay, pwede rin. Ayan o, may support dito. Sakto no, yung Fibonacci na ginalaw niya. So kung dito tayo magsusukat, pag dito, meron ba? So depende naman kasi kung saan mo ilalagay yung Fibonacci. O sakto din naman. Sakto din. 0.23236. Okay? So yan lang muna tingin natin. Hindi pwede ang dito eh. Hindi pwede yung trend lines. Kasi yan eh, parabolic po yung galaw niya. Mahirap tansyahin. So overbought pa rin and very bullish pa rin si PLC. So siguro hanggat wala yung price, sabihin natin, so pag-uusapan si Bell at saka si, ano ba nangyari kay Bell? Saglit nga. Mas maganda yata yung chart ni Bell eh. Okay. So price lang. Ano pa rin. Nag-pullback din pala yung price niya. Next, Ionics, mga ka-Ionics, Ionatics. So medyo mabigat yata yung stock natin na 5 million lang yung nag-trade. Minus 2.21% kahapon. Simula kahapon niya, no? Negative 19.85K. So talaga nauntog dito sa parang peak na yun, no? Ayan, no? Yun. So parang nauntog siya. Hinilot natin yung yung drawing. And so tama nga, no? So anyway, okay lang. Basta uptrend yung yung galaw niya. So tignan natin for the confidence kasi ang dami pang ibang stock na ginagalaw. So kung meron siyang bearish engulfing candle, meron siyang inverted hammer. So maghanap ng support, syempre. At bumalik siya dito sa resistance area. Okay, so nag-try mag-breakout kanina pero hindi niya kinaya. So medyo konti lang siguro kasi yung pumasok pa eh. Ionics. Okay, so lahat naman ng indicators okay pa. Next, ASN. So lalim nitong si ASN natin. Kailan kayo magre-recover? Nauntog siya oh. So nag-bounce siya nakita ko to 4%. Kailang technical bounce nga yung natin. 3.7 pa rin na yung pinaka-support na. Same pa rin kahapon. So siguro kailangan niya ng foreign investor kasi ayan lumalabas pa rin minus 16 million. Okay? So same din lang sa analysis kahapon, oversold na siya. And then kasi nandun lang naman yung price niya, 3.7 pa rin yung antay natin kung magre-retest siya dyan sa bandang area niyan. And then IMI, ayan, nabuhay na. Nabubuhay yung mga small caps natin eh. 7%, 7.62. Kaya lang net foreign sale ng 4 million. Nag-breakout siya, nauntog ng konti, nag-stop below ng MA20. So bearish pa rin naman syempre yung overall na picture. Pero good sign, di ba? Hindi kagaya dati na basag-basag yung price. So ngayon medyo solid siya kasi may pumasok na 6 million. So kung lumabas 4 million, di may natira na 2 million na na ang intention is i-hold yung ating mga stocks. Okay? So malapit na mag-break sa RSI 50. Tingnan natin. Ang tagal din niya sa below RSI 50 since July last year. Ayan. So bearish talaga. Pag malayo yung moving average, medyo bearish talaga yung stocks natin. Okay? Next, lastly, itong CAC. So finally, nag-bounce siya. Parang ito nga yung channel niya, no? Malaking trading channel siya. Ayan. So nakailang cycle na tayo dito? One, tapos nag-drop, tapos nag-up, tapos nag-drop. Tapos ngayon gusto niya mag-up. So nakadalawa na. Dalawang na siya, try dito sa 727. Tapos tatry niya ulit siguro. So malakas siya kahit konti. 91.93 million, 690, 2.15%. Okay? Hopefully reversal at hindi mo untog yung indicators kasi pa rin naman, bearish pa rin naman yung mga indicators niya. So either sideways lang si AC na. Hindi pa natin syempre makita kung magbe-breakout siya. Ayan. So buti hindi na siya umabot dito, no? Malayo na siguro yan. Okay? So anyway, nag-bounce siya is MA100, yung pinaka-support ni AC po natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. Penny stocks pa rin yung gumagalaw. Napahanap na lang tayo ng mga stocks na penny stocks. And as usual, so yung penny stocks, yan ang sabi ko sa inyo, mabilis umakyat, mabilis ding bumaba. Manage mo na po yung risk mo. Okay? So yun lang muna. Meron pa tayong isang araw bago tayo close. Please don't forget to subscribe
dito po sa channel natin. Join ka sa group. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodegatic, Money Earners, Twitter, and Patreon po yung mga gusto ko ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo sa Patreon channel naman natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.